Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, welcome po muli dito sa gawain natin dito sa Remo Fields. Kamusta po kayo? Alam ko po na nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Amen po dahil sa grace ng Panginoon. Last week po, sinimulan po nating pag-aralan patungkol sa pagmamahal sa mga kaluluwa. At hayaan po natin na patuloy tayong mag-aral at makapakinig ng salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito. Amen po. Sige po sa bawat isa po na nanonood, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Sabi niya po rito, basahin po natin. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Previously po, pinag-aralan natin dito sa Remo Fields ang patungkol sa mga karakter ng isang Kristiyano. At isa po sa mga tinuro sa atin ng mga pastor natin ay ang pagkakaroon ng compassion para sa mga kaluluwa. Compassion meaning care, concern, kindness, love. Amen po. Kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, sabi po doon sa verse 36, sabi niya, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Amen po. Sa English, ang sabi niya ron, He had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Sabi niya ron, He had compassion. Nagkaroon ng compassion ang Panginoong Hesus sa mga taong ito. Nakita ni Hesus ang buhay ng mga taong ito. Nakita niya kung gaano nahihirapan ang mga ito. Nakita niya kung gaano nagsasuffer ang mga ito sa mga sitwasyon na meron sila. Awang-awa po si Hesus sa kanila. Nais po ng Diyos na makita din natin ito sa mga tao. Nais po ng Diyos na magkaroon din tayo ng awa at pagmamahal sa mga kaluluwa. Dahil ito po ang dahilan kung bakit binigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Dahil sa ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Nung pinadala po ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus dito sa lupa, walang ibang ginawa si Jesus kundi ilapit ang mga tao sa Diyos. Every time na hahayo ang Panginoong Jesus, habag ang nararamdaman niya sa mga tao. Kaya naman hanggang sa bago siya tuluyang umakyat ng langit, nag-iwan siya ng utos. At yun ay ang ipangaral ang magandang balita sa buong mundo. Ito ang Great Commission niya sa ating mga Kristiyano. Ayaw po maputol ni Jesus ang misyon niya, kaya ipinasa niya sa atin. Gusto niyang ituloy natin ang pagmimisyon. Dahil mismong si Jesus po ay nagtanim ng salita ng Diyos sa mga tao. At ngayon nga po ay panahon ng tag-ani. Pero ang sabi niya po sa verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. The harvest is plentiful, but the workers are few. May nabasa po akong kwento ng isang farm owner. Kilala po siya na likas na mabait, matulungin at mapagmahal sa mga tauhan niya. Wala nang masabi ang kanyang mga tauhan dahil sa bait niya. Dahil every time na lumalapit sa kanya itong mga tauhan niya para humingi ng tulong, andun lang yung helping hand ng farm owner na ito na matulungan sila. Ito pong farm owner na ito ay may malaking lupain ng taniman. Sa sobrang laki po nito, halos buong barangay ay nagtatrabaho sa kanya. Nung panahon po ng tagtanim, ang
Araw-araw po nagagalak ang farm owner na ito dahil sa nakikita niya na ang mga tao niya ay nagtatrabaho ng mabilis at maayos. Lumipas po ang ilang araw at dumating po ang panahon ng tag-ani. Nagulat siya dahil bakit tatatlo na lang ang bumalik ng mga tao niya. Nasaan ang karamihan? Nasaan yung iba niyang katauhan? Yun po pala, nagsipagtrabaho na sa Maynila. Nabigyan na ng mas magandang opportunity sa Maynila at tinanggap nila ito. Agad po na nalungkot itong farm owner na ito at nag-isip, hindi niya alam ang gagawin niya. Dahil kalkulado na mismo niya sa kanyang isip na kahit ano pang gawing bilis ng 3 tao na ito sa pag-ani, hindi pa rin nila matatapos ang mag-ani. Tinanong po niya ang mga ito, bakit hindi kayo umalis? Bakit hindi kayo nagpunta ng Maynila? Bakit hindi nyo tinanggap yung trabaho doon? Alam niyo po sumagot itong 3 tao na ito. Sabi po nila, napamahal na po kasi kayo sa amin. Napamahal na po kami sa inyo. At alam po namin na mahalaga sa inyo ang inyong taniman, kaya hindi po kami umalis. At ito nga ang 3 tao po na ito na naiwan ay sinimulan ng mag-ani. Halos hindi na sila umuwi dahil sa dami ng aanihin. Pero kahit halos hindi na po sila umuwi, hindi pa rin nila natapos ang lahat ng anihin. Natapos ang panahon ng tag-ani at marami pong mga tanim ang hindi naani. Ang mga tanim na po na ito ay nasayang dahil ito po ay mga naging bulok na at namatay na. Uhaw po sa salita ng Diyos ang mga tao, kaya naman napakadaling magbahagi ng salita ng Diyos sa panahon ngayon. Isa po ito sa mga reports ng mga manggagawa natin. Halos pare-parehong report na nagpapatunay po na handa na ang mga aanihin. Handa na ang mga kaluluwa na makinig ng salita ng Diyos. Nandun na yung kauhawan nila na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Nandun na yung kauhawan nila na maranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Handa na ang mga aanihin, pero ang mga tagapag-ani ay hindi pa. Kulang pa. Napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Somehow, may lungkot po tayong mararamdaman dito sa sinabi ni Jesus. Nasaan ang mga tagapag-ani? Nasaan ang mga tagapaghatid ng salita ng Diyos? Nasaan ang mga nagmamahal sa kaluluwa? Katulad nga po ng sabi ni Pastora Ina kahapon, napaka-powerful lang ng Diyos. Alam niya na kulang ang mga mag-aani. Alam niya na kulang ang mga manggagawa niya. Kaya in a snap, pwede lang niyang i-born again ang lahat. Pero hindi po still naghahanap pa din ang Diyos ng mga tao na makikitaan niya ng may pagmamahal sa kaluluwa. Na naghahanap ang Diyos na mapapasahan niya ng burden para sa mga kaluluwa. Katulad po ng sinasabi ng ating mga pastor, ang ministry po ay hindi lang sa loob ng simbahan. Hindi natatapos ang ministry natin sa paggigitara lang. Hindi natatapos ang ministry natin sa pagpapaawit lang, sa pagtuturo lang sa loob ng simbahan, at hindi natatapos ang ministry natin sa pag-attend lang ng simbahan. Mga kapatid, hindi po masama na mahalin natin ang mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. In fact, dapat lang po na ingatan natin at mahalin natin anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pero mga kapatid, ano nga ba ang ministry? Meeting the need of the people through God's power. Alam po natin ito. Alam na alam. Pero alam niyo po, minsan nakakalimutan natin yung essence nito. Nakakalimutan po natin yung pinaka-heart ng ministry. Naalala ko po nung time na dumalaw kami sa isang outreach. Anniversary po nila yun. Estudyante pa po ako noon at kasama po ng iba ko pang mga kasamahan. Nagbiyahe po kami papunta sa lugar na yun at sakto po, dumating po kami na praise and worship na. Habang nag-aawitan po, napatingin ako sa song leader at napansin ko na habang nagpapaawit siya,
makikita sa mukha niya yung pagmamahal niya sa ginagawa niya. Yung pagmamahal niya sa ministry niya. Kasi makikita mo sa kanya na binibigay niya yung best niya. Lumipas po ang ilang buwan, camping na po natin at itong song leader po na ito ay nakita kong muli. Nagkakwentuhan kami saglit at nagkamustahan. Kinamusta ko po yung ministry niya, pero ang sabi niya, wala na po ako sa pagpapaawit, sabi niya. Sabi ko po, talaga? Asan ka na ngayon? Saan ka na naka-assign ngayon? Alam niyo po, malungkot niyang sinabi na ang totoo po niyan, wala na po akong ministry kasi wala na po akong ginagawa sa loob ng simbahan. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi natatapos ang ministry natin sa kung ano man ang ginagawa natin sa loob ng simbahan. Ang ministry po natin ay hindi lang sa loob ng simbahan, kundi maging sa labas din. Ministry, meeting the need of the people. Pagbibigay ng pangangailangan ng mga tao. Tayo pong mga tao, nung lumabas tayo dito sa mundo, hindi naman agad cellphone ang kinailangan natin. Hindi naman agad sasakyan at iba pang mga material na bagay ang kinailangan natin. Kundi yung basic need pa din, yung pangunahing pangangailangan pa din ng ating katawan, ng ating pisikal na katawan. At ito po ay alam natin na pagkain, damit at tirahan. Amen po. Ganon din po sa espiritual ng mga tao. Hindi naman agad chords ng gitara ang kailangan niyan. Hindi naman agad key ng kanta ang kailangan niyan. Kundi yung basic need pa rin nila. Yung pangunahing pangangailangan pa rin nila. Yun ay ang kaligtasan. Si Jesus. May ministry man po tayo o wala sa loob ng simbahan. Once na lumabas ka ng simbahan, makikita mo kung gaano kalaki ang ministry na naghihintay sa iyo. Kung gaano karaming kaluluwa ang naghihintay sa iyo para maabot sila. Kung gaano karaming tupa ang naliligaw dahil sa walang pastor. Pero alam niyo po, dumating pa din po sa point na sinabi ni Jesus sa verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Nakita po ni Jesus yung dami ng mga kaluluwa na kailangang anihin. Nakita din niya ang dami ng kanyang manggagawa. At nakita niya yung dami ng mga gustong magpagamit. At nakita niya din na hindi ito sasapat. Kaya nga sinabi niya na idalangin ninyo. Dahil alam po mismo ni Jesus na kung hindi sasapat ang mga mag-aani, kung hindi sasapat ang mga magbabahagi ng salita ng Diyos, marami ang masasayang na kaluluwa, maraming mapapahamak na kaluluwa. Mga kapatid, sikapin natin na tayo ang maging kasagutan ng Diyos sa panalangin sa Kanya na magpadala siya ng manggagawa. Magkaroon tayo ng heart na, Lord, ako ang isend mo. Yung maging willing lang tayo magpagamit sa Diyos pagdating sa mga kaluluwa. Dito po sa Isaiah chapter 6, verse 8, basahin ko po sa inyo. Sabi niya po roon, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Sabi niya po rin sa English, then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to these people? Who will go for us? I said, here I am, send me. Ang nag-uusap po dito ay walang iba kundi ang Diyos at si Propeta Isaias. Maging katulad po tayo ni Isaias na nung time na naghahanap ang Diyos ng isusugo niya para magbahagi ng kanyang mga salita, sumagot siya ng, here I am, send me. Ganitong sagot po ang gusto ng Diyos na marinig niya mula sa atin. Dahil every time na maririnig ng Diyos sa atin itong sagot na ito, nakikita niya yung pagmamahal natin sa Kanya. Mas nakikita niya kung ano pa yung kaya nating gawin para sa Kanya. Kumbaga, wag na po natin pahirapan ang Diyos
na maghanap pa kung sino yung pahahayuin niya. Kasi mismo tayo po, alam natin, sa heart natin, na ito po ay misyon natin. Hindi naman po kailangan na hintayin muna natin na makapag full-time tayo para magamit ng Diyos. Hindi naman kailangan na magtapos muna tayo ng Bible School para magpagamit sa Diyos. Kundi maging available lang tayo sa mga taong idinidikit sa atin ng Diyos. Makaramdam lang tayo ng awa sa mga tao na hindi alam ang kaligtasan. Makaramdam lang tayo ng pagmamahal sa mga kaluluwa. Yan po ay sapat na para magamit tayo ng Diyos. In that way po, nagiging kasagutan tayo ng Diyos sa panalangin sa Kanya. Amen po. Lumabas po tayo. Huwag natin ikulong yung sarili natin sa kung ano man ang ginagawa natin ngayon. No? Kung nasan man tayo ngayon, huwag natin ikulong yung sarili natin. Malawak yung harvest field sa labas. At hayaan po natin na lumabas sa atin ang pag-ibig ng Diyos para sa mga tao. Amen po. I-close ko po dito i-share ko po sa inyo. Last year po, nag-enroll po ako sa review center. At habang nagpa-process po ako ng kakailanganin, bigla na lang nakarinig ako ng isang boses. Sabi po niya ron, paalalahanan mo ang lahat ng tao dito. Doon po sa narinig kong yun, parang nag-echo yung salitang lahat. Kumbaga parang ganito po, paalalahanan mo ang lahat ng tao dito. Lahat, 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 lahat. Ine-emphasis ng Diyos yung salitang lahat. Alam ko pong ang Lord yun, kaya sabi ko sa Kanya, Lord, paanong lahat? Dalawang section po ang meron. At isang section lang naman ako enrolled. Sa isang section nga lang, mapapaisip ka na kung paano mo masyesheran lahat Kasi alam naman natin na busy lahat sila sa pag-aaral. Nung time po na yun, may pandemic na. At hindi pa ina-announce ng review center na yun kung mag-virtual review kami or online review. Kaya ang assume namin, face-to-face review pa. Kaya nag-iisip po ako ng paraan kung paano magagawa yung sinasabi ni Lord na lahat. Iniisip ko kung iisa-isahin ko ang mga taong ito, hindi ko ito matatapos in 6 months. Iniisip ko din kung tatayo na lang ako sa harap para isahan na lang. Kumbaga full blast na. Tapos magsisit in na lang ako sa kabilang section. Tapos tatayo na lang din ako sa harap para isahan na lang sila. Bahala na kung ano isipin nila sa akin. Basta magawa ko lang sinasabi ni Lord na lahat. Mga ganyang bagay po ang nasa isip ko nung time na yun. Pero alam niyo po, after ilang minuto lang, nag-announce po yung secretary ng review center na online na ang review. Virtual na. Alam niyo po, hindi agad yung struggle ng review ang naisip ko Kundi, kung paano ko masyesharan na ang mga taong ito kung online na? Hiwa-hiwalay na kami ng lugar. Hindi ko nga sila friends sa Facebook para masharean sila online. Kaya sabi ko, paano na yung lahat? Alam niyo po, naisip ko na mas mahirap kasi hiwa-hiwalay na nga. Pero hindi ko po alam, pero naging close ko po yung secretary. Hindi ko alam kung paano Naging close ko po yung secretary, naging magaan yung loob ko sa kanya. Dahil pala, Christian siya. Same faith kami. Nag-start po ang review, pero still, hindi ko pa din alam kung paano gagawin yung sinasabi ng Diyos na paalalahanan mo silang lahat. Hanggang sa isang araw po, in-invite ako nitong Miss Secretary na mag-speak sa Ignite session. Ito po yung session na parang icebreaker. Magbibigay ng mga words of encouragement sa mga reviewee. Naisip ko agad, ito na yung chance. Nung na-receive ko po yung message niya na yon, agad na tinanong ko, sino po yung mga attendees? Alam niyo po, ang reply niya, lahat. Parang si Lord lang, sinabi niya lahat. Lahat ng mga estudyante. Lahat ng mga professor. Alam niyo po, nung nabasa ko yun, parang ako'y nangailangan ng literal na icebreaker Nanlamig po ako. Siyempre, kinabahan. Agad po akong nag-chat noon kay Pastora Josie kung pwedeng siya na lang.
Pero ang reply po niya, kaya mo yan? Dumating po yung araw ng session na yun. Isa-isang nagpapasukan ang mga tao sa Zoom. Nakikita mo yung participant na unti-unti dumadami, padami ng padami. Andun na yung kaba, andun na yung takot mo na kaya ko bang ibahagi ang salita ng Diyos? Pero alam niyo po, nawala yung ganong pakiramdam nung narinig ko na silang mga nag-uusap. Hindi pa po kasi sila mga nakamute nung time na yun, kaya maririnig mo pa yung mga usapan nila. At habang naririnig ko po yung mga usapan nila, katulad ni Jesus, mararamdaman mo talaga yung awa. Mararamdaman mo yung helpless. At talagang makikita mo na para silang tupa na walang pastol. Paiksiin ko po yung kwento, nasyaran at napatanggap po silang lahat. Silang lahat. Purihin po ang Panginoon. Nung time po na yon, para akong nakikipagpatintero sa Diyos. Nakikipaghulihan. Kasi minsan aayaw ako kasi pag kinabahan. Tapos oo ako pag napalakas na yung loob. Tapos aayaw ulit, tapos oo ulit. Pero alam niyo po sa huli, nanaig yung tanong niya, whom shall I send? Paulit-ulit naririnig ko yun every time na aayaw ako, whom shall I send? Sino ang ipapadala ko? Sino ang ipapadala ko? Kumbaga parang kulang na lang sabihin sa akin ng Diyos na wala nang iba, ikaw lang. Kasi ulit-ulit niyang sinasabi na, whom shall I send? Whom shall I send? At sa bawat isa po sa atin, ang gustong marinig ng Diyos, na ibigay nating sagot sa Kanya, here I am, send me. Amen po. Kaya pala, hindi lahat tinawag sa full time. Dahil may mga lugar kung saan hindi sila mapapadala ng Diyos doon. At ikaw ang ipapadala niya doon. Sa lahat po ng lugar na pupuntahan natin, always ang number one purpose is to share Jesus. Ang purpose mo kung bakit ka nasa lugar na yan ay ibahagi si Jesus. Ang purpose mo kung bakit mo kasama yung tao na yan, kundi ibahagi si Jesus. Hayaan po natin na mag-flow yung pagmamahal ng Diyos sa mga kaluluwa through us. Amen po. Sige po, manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa mga salita mo, Panginoon. Salamat Lord dahil ikaw nagbibigay ng lakas ng loob sa amin para magbahagi ng salita ng Diyos, O God. Hayaan mo, Panginoon, na magamit mo kami sa iyong ubasan mightily and effectively, Panginoon. At Lord, hayaan mo na every time na maghahanap ka ng tagahayo, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang sumagot, Lord, na here I am, send me. Lord, pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang mag-glorify every time, Panginoon, na binabahagi ka namin sa mga tao, O God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa pagsama mo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos.